lang po dun sa naging decision po ng ICC na i-deny yung request or yung motion for interim release ng ni dating Pangulong Duterte? Malungkot siyempre kasi tagal kong inantay yun eh. Medyo nakatutok nga ako sa TV kanina eh. Kaya nga ako umalis sa plenary sandali. Nakita ako, nanood ako, nagantay ako. Pero nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Malungkot, siyempre, depressed. Kasi inasahan natin yun. Inasahan natin. Dahil tandaan na si Digong. Hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman sa threat kasi sinasabi threat. Paano naging threat yung matanda? Kaya lang siyempre, desisyon nila. Opo. Pabalik kayo doon? Matagal pa ang recess namin eh. Hindi naman pwedeng umalis nang hindi pa tapos. Pero siyempre, babalik. Hindi ko din naman parang ikaw din, lagi ka din nandun. About the Vice President, nagkausap po kayo kahapon. May sinabi po ba siyang plans to go to The Hague anytime soon? Kahapon, hindi kami nagkausap tungkol doon, pero narinig ko siya. May kausap siya eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino, si Senator JB ba o si SP yung kausap niya nung sinabi niya na papunta siya ng Hague. Sinabi niya pa kung sino yung nandun ngayon eh. Thank you so much, Senator. Thank you. Thank you, ma'am. Putang na mo! Hayop ka! Busit ka! Shit! Yo! Adik! Ngayon ay masasaksihan ninyo kung paano namin wawasakin ang simbahang pinamumugaran daw ni Mamagaerehe, Deus Volt. Yes, my liege. Right. Aye, my lord. On my way. Of course. Orders. Attack! Right. Aye, my lord. On my way. To arms! Let me out. Attack! Right. Orders. Attack! On my way. Let me out. Right. Of course. Aye, my lord. Attack! Yes, my liege. On my way. Right. On my way. Of course. Let me out. On my way. For Lordaeron! Aye, my lord. Right. Aye, my lord. Of course. Aye, my lord. To arms! Let me out. Of course. Right. Aye, my lord. For Lordaeron! On my way. Aye, my lord. Of course. Right. On my way. Of course. Orders. Right. To arms! Aye, my lord. Say the word. Of course. Right. Of course. Aye, my lord. Of course. Aye, my lord. Of course. Aye, my lord. Of course. Right. On my way. Right. Of course. Let me out. Attack! Right. On my way. Aye, my lord. Let me out. Aye, my lord. For Lordaeron! To arms! Attack! Right. To arms! Attack! Aye, my lord.
On my way. Of course. On my way. Aye, my lord. Of course. Aye, my lord. Right. Right. Sorsogon Luxury Hotel presents Manila Academics. Oo na, kayo na, magaling sumayaw. Veterano sa larangan, sa sariling pananaw. Dance battle sana tayo, kaso we are busy now. Gotta tell you, we are students of UP Dilimyaw. Matatalinong mga pusang alam pwede doon. Katumbas ng eskwelahan mong Harvard Sorsogon. Pantay lang pala ang husay natin kung ganon. Natural laking galing dahil laking pansit kanton. Forma mo maangas, probinsyanong tikas, pero ulam whiskas, ayaw sa patatas. Eto ba ang malakas? Di kami na paatras, nakasakay ako sa bus. Kasama ko ang homies na gumagawa ng thesis. Depensa na sa Lunes kaya needed na ma-finish. Perfect ang revision sa papel, super linis. Project competition ng level, pasok sa Guinness. World record, ultra crazy effort. Sa tayog ng lipad, nakabantay na pati Air Force. Sorsogen yung pusa, eto po katotohanan. Iba-iba po ang pusa dito sa kamay nilaan. May pusa na magalang, merong bossing sa tahanan. Merong macho, merong bonjing sa labis na katakawan. Yung iba hilig magboxing, hahamunin kasuntukan. Meron tulad namin magaling sa lahat ng larangan. Parang gusto kong i-testing, pakitaan lang tong mayabang na kuting. Karir mo lagyan natin ng happy ending. Pag ako sa kisame nagsimula mag headspin, o para madala at magsilbing babala. Diba parang ulti lang ni Chu sa ML Watata. Highs dami kong dada, hi sige wag na nga. Pagtapos sa doctoral thesis ko sunod ka na. Mati condition mo na bago kita labanan. Hypostatic yun yung topic na dapat mong pag-aralan. Iulat ang natutunan at ano kahalagahan. Pagtapos ka na, isend mo na sa Gmail ng agaran. Pag nabasa ko, rekta Sorsogon na ang punta. Patunayan mo sa'kin veterano talaga ang iyong galaw. Kung hindi, ilalampaso lang kita o edi meow. Pusta ko, 30 tinaba. Pagdating pa lang sa rhyming, alam mo ng komplikado. Ang agawin aking trono na ako sobrang delikado. Wag hamunin Manileño kung hindi ka preparado. Marami-rami ka pang kakainin champorado. Shoutout sa mga Sorsogon Crazy Cats dyan. Nananahimik kaming mga Manila Cats ha. Huwag nyo kaming binabangga. Yo, check! Coming to our Thanksgiving dinner tonight. As you know, in the U.S., Thanksgiving dinner is traditional. Historically, it was the colonizers' way of giving thanks for a peaceful life in the new continent known as the United States. But since then, I think in the Christian faith, it has been now a tradition to celebrate Thanksgiving, to thank God for all the blessings that we have received. And of course, you know why I'm very thankful. I'm very thankful for the gift of life, for the gift of liberty, and for the gift of friendship. As I have said to many of you, when I thought I was going to fly to Austria, I could not thank all of you enough for the kindness and the love that you have shown me. And of course, all of us have a reason to be thankful, but because it's 8 o'clock in the evening, I propose that we eat, and before we have dessert, we pause, and each of us will share a minute, 30 seconds to a minute for what we are thankful for. Okay? So, tonight, I'm very thankful for the friendship that you have shown, for the love that has enabled me to enjoy my stay at the Hague, even if, for all intents and purposes, I am alone and without family. I may not be with my wife and 2 children, but I am with a community of a very loving group of people whom I can refer to as my true family. So that's what I'm thankful for. Thank you again, and let's all be thankful later.
But we will eat first, and I propose first. Cheers. So, everyone. Now, let's drink and then Chloe will lead us in prayers. Okay? Sister ko yan, bagong sister. Long life. Okay, Chloe, lead us in prayers. Okay, let's all rise. Utang na mo! Hayop ka! Busit ka! Shit! Yo! Adik! Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Saan na napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gayun maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Nung magtumakbo kang Vice President kay Sara, nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang korupsyon ang ginawa niya din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga korupsyon, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mo yan sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Ilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo. Ilang piraso lang kayo gusto mag-resign. Samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon niya ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan. Wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos. Ano nangyari? For the first time, ang majority elected president ang ating naihalal. For the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari
At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yan mga adik-adik nan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. That was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. Hindi po sa inyo galing ito. Meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si Boss. veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po, itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Gago! Kimchi, ang aking side dish. Pwede rin harbon, pwede rin sausage. Napakabobo mo, lettuce bilhin nila cabbage. Doon sa toilet, ako sa savage. Ang inang sakit na ng tiyan ko, buwisit, di ko na kaya. Kapag kakain ka ng bulldog, napakaalam pero masarap. Spicy chicken, paborito ka. Pupunta na ako sa Lido. Love you. I love you too. May mansion kami. Saan yan yung mansion mo? Sa Laguna. Isama mo na ako doon, baka magagalit yung mama at papa mo. Hindi. Ako yung... hindi. Hindi ka papagalitan nun. Matanda na ako. Masyado na ako matanda para pagalitan. Siyempre. Hindi na need, okay? Kiss-kiss muna tayo. Ha? Oo naman.
Ano, matutulog ka na ba? Hindi ako matulog, nandyan ka. Dahil yun ang dalawa nag-usap. Grabe naman. Ang Hindi sweet-sweet. kita. Hugan. Bukas, pag nagkita tayo, siguro super saya ko. Mas lalo din akong masaya pag kita tayo. Saan tayo pupunta kapag nagkita tayo? Saan yung una nating pupuntahan? Siyempre, sa hotel. Mangaon tayo, magkain tayo. Marunong ka ba magbisaya? Hindi. Punta tayo sa malamig na lugar. Tapos kain tayo. Mag-plan B tayo, mag-plan B. Tapos ang plan A yung kain. Mag-plan B tayo. Ano yung plan B natin? Alam mo na. Hindi ko kasi alam eh. Alam mo na ang plan B? Wala akong idea. Mua, chuchu. Mama, chuchu. Ano yun? Marami nakarinig, mahiya tayo. Maraming nanonood sa atin, no? Hindi ko na lang sabihin. Robots naglalaban doon sa Cybertron, Optimus na Autobot, Megatron, Decepticon. Bumili si Bumblebee, 10 Bugatti, tapos yung sukle pinambili niya ng bangos. This is Optimus Prime. Wish 102.2. No. Pare malupet ang mga bangus. Niluluto ko sila netong 2:00. Yung isa tumatalon pa sa kuwali. Hinahabol ako dala ng lagare. CDR Team Gaming Laptop, RAM 5GB, kayang-kaya neto Roblox. Dito mo lang mabibili sa Quezon Province. Jelly Ace, thermal paste ng aking CPU. Baliwag, lechong manok di pa natitikman. Jokes to go, walang sauce, piniritong bangos. Senyor Pedro, nakatipid ako ng 20. Hindi lahat ng hindi lahat ng ay namamaga. Hindi lahat ng nakakapay tunay. Mas mabuti ang nagmamahal. May mga na di maintindihan. Kaya maraming dahilan. Nasa puso lamang makikita ang tunay na sabaw. Pagkat pagjokul mo lamang ang kailangan ng lahat. Walang malibog o bandera. Lahat ng itim sa mundo'y balewala kung suso'y di marunong magmahal. Putang ina! Putang ina mo! Not a flower. Magsabay ko ng paghihirap ko sa inyo! That live the life that they Lahat ng mga anak ko, pinaghirapan ko! Tulibong pera ay ginagastos ko! Natira ko sa lupa sa kuminta, naglaro! Di ko alam kung saan nagtayo sila ko! Naglaro ko! Naglaro ko!
Katulad kayo. Kataka ka mawala si Aba, pinamili kayo sa mga anak mo. Ang sisinungaling. Yung pala, kama pa ini karbo dulu, pagka... Hey!